Welcome to my vlog. In this video guys ay nandito po tayo sa KKK Museum. So pagpasok po natin dito ay mabubungaran po natin ang silid ng kurator. Kurator ibig sabihin a person who takes something. Ayan, ibig sabihin siguro yung silid na yung tagapamahala ng mga nilagay dito sa loob ng KKK Museum. So, ano bang ibig sabihin ng KKK? Ibig sabihin ng KKK, yung iba sa atin siguro ay nakalimutan na kung anong ibig sabihin ng KKK. Ano po? Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. O mas kilala ngayon na KKK. Ang KKK guys ay isang lihim na samahan na itinatag sa Pilipinas ni Andres Bonifacio na may layuning palayain ang bansa sa ilalim ng mga mananakop na Espanyol. So ngayon ay ililibot ko po kayo at mag-share pa po ako ng kaunting trivia ayon sa aking nalalaman sa history ng KKK na itinatag nga ni Andres Bonifacio. Ayan guys, sa mga hindi pa nakakaalam ng history ng KKK or ng Katipunan, ang Katipunan po ay itinatag noong July 7, 1896 matapos na mahuli at maitapon si Dr. Jose Rizal sa isang mga pinuno ng kilusang propaganda at siya ding tagatatag ng La Liga Pilipina. Ayan, kung sino yung nakakatanda ng La Liga Pilipina sa history ng KKK na kung saan miyembro rin si Andres Bonifacio. Ang La Liga Pilipina ay binubuo ng mga pangitnang uri ng intelektual o mga ilustrado na nagtataguyod ng mapayapang reforma. Ang paghahadlang ng rehimeng Espanyol sa La Liga Pilipina ang nagpatunay kay Andres Bonifacio na walang saysay ang mapayapang reforma sa ilalim ng pamamahala ng Espanyol. So, ibig sabihin, meron po palang lihim si Dr. Jose Rizal at si Andres Bonifacio. So, pakinggan nyo pa po ang aking sasabihin. Ito ay binuo sa isang bahay sa kalye Ascarga ngayon ay Abinido Claro M. Recto na. Ayan, sino nakatira dyan sa Claro M. Recto? Ito ay binuo sa isang bahay sa kalye, ayan nga, sa Claro M. Recto. Sa Tondo, Manila. Ayan, sa Tondo, Manila. Sino nakatira dyan? Dahil sa isang pagiging lihim na samahan ni Andres Bonifacio at ni Dr. Jose Rizal, isinailalim ang mga kasapi nito sa lubusang paglilihim at inaasahan sila na tumalima sa mga patakarang ipinapairal ng samahan. Ang mga nais sumapi, daw sa samahang yan ay pinadadaan sa seremonya ng pagbunsod upang maging ganap na kasapi. Ayan, nung una, ang mga kalalakihang Pilipino lamang ang tinatanggap. Ngunit noong lumaon, ay nagpapasapi na rin sila sa mga kababaihan. Ayan. May sariling pahayagan ng Katipunan na itinatag sa kalayaan nagkaroon ng una at huling paglimbag noong March 1896. Umusbong ang mga kaisipan at gawaing revolusyon. Ayan. Sasamahan at pinayaman ng ilang mga tanyag na kasapi nito ang literatura ng Pilipinas. So, ayan guys, bago po ako magtapos dito sa aking vlog, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Sino ba yung tatlong pangunahing tauhan ng Katipunan? Si Andres Bonifacio, si Jacinto at si Valenzuela.
So, ano nga po ang KKK? Kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan. So, maraming salamat sa inyo guys sa mga nanonood ng aking premiere. At sana po ay kahit papaano ay meron naman kayong napulot na aral sa aking mga pinagdadadaldal. So, ayan, namamadali po kami dito at dumaan lang po talaga. Ayan, maraming salamat sa inyo guys, sa lahat na nanonood ng aking premiere. Thank you so much. Team Paangat, Borny Ball, always good vibes lang po tayo. Thank you sir. Admin Borny Ball, thank you so much. Sis Agnes, Sis Bismore, Ma'am Sevi, at sa lahat-lahat pa. Thank you very much. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Salamat po sa support kay Discard, Inidigna, at kay Papa Extra Vlog. Thank you po. Sa sunod ko pong vlog ay ipapasyal ko po kayo sa El Deposito. Ayan, sa El Deposito na kung saan po kumukuha ng tubig. Kumukuha ng tubig na inumin nung panahon ng mga Kastila. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys. See you on my next vlog. Bye-bye. Love. Thank you for your smile, along with the sweetness and togetherness. Thank you, I will say goodbye. I don't regret everything. It's life journey.